What are you doing daw, Papa? I'm Making Papa is making a DIY. There's an ant. DIY. Nag-DIY si Loloy ng shield. Shield tawag ano? Galagyan niya ng ano ba? Rain shield ko no? Kanang takip dito sa harap. Lagyan muna ng plastic pang shield sa ulan. Kasi medyo ulan-ulan na dito. Mama, what is Papa doing? It's making a shield for the rain. For the rain? Yeah. Turan na, oy. Shh. Baby, no. No. Yun, bumili kasi siya kanina ng plastic. Clear plastic, yung makapal na plastic. Yung dati kasi sobrang nipis yung ginamit niya. Yung pinalitan ng makapal. DIY muna tayo sa ngayon. First, Magaw! Ayan, ikabit na yung isa, oh. Kurtina. Kurtina daw, sabi ni Lola. Hipos, mahipos pag may mainit. Tapos, you too, what are you doing? What? Pancake! Pancake karon. Hello everyone. So, andito nga kami ngayon ni Lian sa ospital. Dahil magpapa-check up kami. Matagal-tagal ko na rin kasi napansin talaga ito kay Lian. Pero, akala ko kasi, yung parang ano lang ba, wala lang siya. So, then, ngayon na nailipat ko si Lian dito sa Tuburan. Sinabihan din siya ng teacher niya na papacheck. Dahil nga, ayan mga kabayan, ito yung lagi napapansin ko kay Lian ba. Pasensya na sa mga pudpud niyang kuko. Lagi kasi niyang ginangat-ngat yan. Mahilig magngat-ngat. So, ayun, may pagka-bluish yung kanyang mga kuko. Unlike sa normal na kuko. So, need natin siyang ipa-check. Ayun na nga. At nakausap na namin yung doktor. Medyo matagal-tagal din yung process. Dahil nasa public hospital tayo, pero tiis-tiis lang. CR muna kami. Ngayon ay pina-request si Lian ng to the echo. And then, papa-x-ray kami. Tapos, ECG. Sabi ng doktor, may possibilities na kaya medyo bluish yung kanyang mga kuko. Dahil daw sa heart niya. So, minsan na ding nagreklamo si Lian sa akin noon nung sa Chila pa kami na. Minsan may mga days na nahirapan siyang huminga. So, ito na nga yung kanyang request. So, eto na nga mga kabayan, yung request ni Lian para sa pediatric to the echo. Ngayon, yung problem dito is di po siya available na naman dito sa hospital na to. And di din siya available dito sa Bohol. Any hospital sa Bohol. Wala daw pediatric to the echo. So, ayan, at kinuha na si Lian ng CBC. And then, urinalysis na rin na test. Maraming test yung kailangan. So,
Praying na lang tayo. Yan everyone. Just want to share sa lakad namin kahapon ni Lian. Yung sabi ng doktor about sa check-up niya. So, andito nga pala ako sa bahay dahil magtatahi ako. I-continue ko yung pagtahi sa aking ginagawa. So, ayun na nga yung greatest na parang as a mother ba, parang yung regrets ko ngayon is yung time na hindi ko na newborn screening si Lian. Kasi dati parang hindi pa talaga strict yung newborn screening. So dahil na rin sa kakapusan, hindi ko siya newborn screening dati. Si Liam naman ay newborn screening ako sa kanya. So, dati hindi ko newborn screening si Lian. Kasi nga, dahil na rin sa kakapusan, medyo hindi rin naman talaga strict noong time na pinanganak ko si Lian. Okay pa yung yung hindi ka pa hinahanapan ng newborn screening ba. Ngayon is super strict na kasi needed na talaga pag mga nakal mag newborn screening. So balik tayo kay Lian. Dati hindi ko siya newborn screening nga. Ganyan ko na realize yung importance niya ba. Kailangan pala talaga para bata pa lang makita na yung may mga complication sa kanyang katawan. Tsaka especially makikita din dun kung may may diferensya ba sa heart. Ngayon kasi yung sabi ng doktor, possibilities, kaya medyo bluish yung kanyang mga kuko. Sa akin hindi naman may mga dark spot din yung sa akin, pero hindi talaga katulad dong kay Lian. Walang na nakikitang ganito ba yung parang moon. Walang ganitong nakikita. Medyo bluish talaga siya na may pagka-dark. So, matagal ko na nga iyon napansin. Nung grade 4 siya, dun ko na pansin yun na parang iba talaga yung kanyang mga kuko. May mga bluish talaga siya niya, dark. Nasabi ko rin yun kay Luloy. Pero dahil nga mother tayo, minsan nag-overthink ako. So, binabaliwala ko na lang para hindi ako masyadong mag-alala. Pero yun na nga, sana hindi na lang ako nagkampante. Gawa nga ng marami ding iniisip. May nasa stage din ako noong may dinaramdam na ako ba, para hindi ako masyadong parang nawala yun sa isip ko. And then may times din nung doon kami sa Chila, nagreklamo siya na mahirapan daw siyang, may times noon na nagreklamo siya sa akin na nahirapan daw siyang huminga. Sabi ko baka sobrang init lang, dahil sobrang init. Pinagalitan ko pa dahil baka sobrang niya doon sa school, sobrang paglalaro, ganyan. Sobrang laro niya sa school, kaya nahirapan siyang huminga. Yun, binaliwala ko talaga yun dahil ayaw kong ma-stress mga time na yun ba. Dahil nga, medyo may dinaramdam din ako. Ewan ko,
Hindi ko maintindihan mga kabayan ay na dahil ayoko rin mag-overthink yung mga panahon na yun, parang in denial ako sa sarili ko ba. Ngayon, in denial ako na kanang ayoko silang magkasakit. Ayokong malaman kung may mga ano sila, may mga bigat din silang mga dinaramdam. So, ngayon, dahil napansin na rin ng teacher ni Lian, dati kasi akala ko din lang din dahil sa pagngangat-ngat niya na ng kuko, parang nahabit na niya kasi talaga yung magngat-ngat ng kuko niya. Akala ko yun lang din yung main reason, kaya medyo may pagka bluish yung kanyang mga kuko. And then, medyo maputla din kasi siya. May pinag-take ko na siya ng vitamins dati. Dahil nga, medyo rin hindi tayo stable financially. So, napuputol yung kanyang vitamins. Ngayon, dahil na rin parang malusog naman siya tignan, siniguro ko yung vitamins ni Liam. Dahil medyo may pagkasakitin din itong si Liam. Ngayon, yung problem namin ngayon is yung to the echo niya. Kasi available lang dito na to the echo doon sa ospital is pang adult lang na to the echo, and walang pediatric to the echo anywhere na ospital dito sa Bohol. Advice sa akin ng doktor, magpunta daw kami ng Cebu. Ayun ang una-una talagang problema, yung financial kasi yun, pamasahe pa lang, tapos panggastos doon, tapos yung bayad pa sa bayad pa sa ospital. Yun yung praying financial naman tayo ngayon, and praying na everything is normal lang sa kanya. Kaya parang nasisink in sa isip ko ba, siguro yung may mga possibilities, may mga siguro mga ganyan na tumatakbo sa isip ko. Dati kasi nung maliit pa talaga si Lian, mga 2 years old, mga 1 to 2 years old, 3, ganyan. Minsan ba na question ko yung sarili ko lang sa isip ko kung normal ba si Lian. Kasi iba siya sa ibang bata, hindi talaga siya magalawin. Hindi ba yung ibang bata, grabe yung mga kilos dito, kilos doon, yung ganyan yung galaw ba siya, ano lang talaga siya, kanang umuupo lang, ganyan, kunting mga kilos lang, yung parang masasabi ko ba as a parent, minsan napapatanong as a mama, napapatanong ako sa sarili ko kung normal ba yung anak ko, kasi hindi talaga siya hindi ba para sa ibang bata ba nga gustong magtakbo dito, takbo doon. Siya iba kasi siya, parang kanang hindi talaga siya mahilig maglaro, nakaupo lang siya, ganyan, parang limited lang yung kanyang kilos, ganyan ba. So na ano pa ako sa mga tao no, na parang na sinasabi ng mga tao ba na mabuti pa yung anak mo, behave lang, ganyan. Pero minsan din naiisip ko talaga, normal ba to si Lian? Kasi limited lang talaga yung kanyang kilos, ganyan. Siguro overthink na rin. Ewan ko na, hindi ko na talaga alam yung mga mga iniisip. Parang ang dami ng what ifs, what siguro, ganyan. Ko na alam mga kabayan. Pero I'm still convincing myself na wag masyadong isipin, pray lang, kasi ayoko ding mga ganitong times, ayokong ipaano yung sarili ko, so kinakalma ko na lang yung sarili ko dahil sa akin din yung reflect nito sa health ko din. So
praying and hoping. Praying to God na everything is normal lang. So, ano pa namin yung ipaprocess mga siguro by God's grace. Hoping this month makapunta kami ng Cebu, makapag-undergo kami ng to the echo. Kahit sa katapusan na siguro pag-iipunan ko pa yan mga kabayan. Kahanap muna tayo ng solusyon dyan. And ngayon yung namin is need namin x-ray sa Monday and ECG. Hindi ko alam anong gagawin dun sa ECG. Lagi akong nakakarinig ng ECG, pero i-search ko kung ano talagang ginagawa ng pag mag-ECG. So ayan lang muna for today. Maraming mga what ifs sa isip ko ba, mga siguro ganyan, siguro ganito, kaya siguro ganyan ba yung mga iniisip ko. Praying na lang talaga kami ni Loloy. Our only weapon today, praying. Thank you sa inyong support. Nakakatulong din po sa amin yun na pag yung panonood nyo sa amin. So thank you again mga kabayan. God bless everyone and thank you for watching. Bye bye.